Okay, manglingkod ta in behalf sa church board o sa congregation atong ipaila ang atong magwawali karon nga ipadala sa Ginoo kay siya si Pastor Rinaldo Margalio kay CBLLDC Secretary. Usasan siya sa Bible School President sa Bohol. Recently, usa siya ka lead pastor sa Christian Life Assembly nga naamay mutang sa Pitos, Cebu City. So, atong sugaton sa masibang pakpak ang usa ka kanang humble nga alagad sa atong buhi nga Dios, si Pastor Rinaldo Margalio. Wow. Maayong buntag sa tanan. Una sa tanan, akong giabot kaninyo ang pangumusta gikan sa among panimalay. Wa man kakuyog ang akong asawa niya. Doon ay pipila ka kayot niya ato muna. Nga mangita yun kung maani ko sa minglan niya. Kanya wa siya kakuyog niya ng lawan. Pagdala siya sa iyong pagpangumusta, labi na yun sa itong mga kabats niya sa Christ Ambassadors. Ikaduha, hindi pa na abot ang mga pagpangumusta sa atong iglesia sa Christian Life Assembly sa Emilio sa Street, Barangay Pitos, Cebu City. Okay, katulo ang atong distrito nga doon na nakaroy 286 credential holders. Okay? Anong kabalo ka na tungkol kay ako man ang district secretary. So ako ay nag-process sa tanang mga lisensya na ginasabit nato sa Manila katong mga ordain o niya ang tanang mga exhorters o mga license to preach gina-process nato din sa atong opisina kung nag-print daw mga ID. Doon na ta sa kasamtangan, doon na tayo 212 ka mga simbahan sa Assemblies of God nga nailalom sa atong distrito. Pakpakan ang pag-ginawa. And it is always my joy to come and visit our churches to see what is God doing sa pamilya, sa pastor, sa liderato sa iglesia o sa mga tao nga nagamadimba ni mga kasimbahan. Di na ko ka-imagine sa katong porma sa simbahan, nag-ana ba to? Nag-ana ba to? Kamatoy na direct o katong si Pastor Lucas pa mo ay nag-pastor, no? Kesa may nahinumdum nga nakawali ko sa iyo sa panahon ni Michelle Lechete. Ako na lang ay karaan, no? May karaan diri. Yeah, I think that was the first nga nakari ko diri. Nag-coordinate si Mitch itong panahon na of youth gathering. Yan siya nga, Kuya Ray, walihin dito ang akong youth sa aming Glanilia. Iko, sige. I think that was the first time. And during sa time ni Pastor Lacan Lucas, doon ay mahinumdum ko, nakawali ko, Domingo, usas mga panahon niya ito. Pero dugay na kayo. Kaya nag-requesta na muna nga, ay nalang mo guna muna kung kinsan mo nagwali. Dili na yun na teenager. Sagot sa na itong tina, itong buhok kaya itong puti. Sala yan eh. Skamang tingnan yung buhok ka eh. But anyhow, salamat sa Ginoo. Nalimay kayo isang mga matawag mga hinanali kayo no ng mga notice kay pag-ingon nag-meeting ang presbytery natong April 8 ingon si Pastor Paul ang atong district superintendent siya nga naatay hangyo no naihangyo sa usa sa atong mga churches nga magpawali o mga district officials na sulod sa unong kabulan nga wala siya Pastor Edgar and siya nga na-assign ng taong April 20. Ngayon si Pastor Paul, ako di ko pwede kay ito ako sa Dumaguete, si Pastor Roro, na dito na si Pastor Big Lukyo to sa Amerika. Ngayon ko, ako di magkawalian ng kalakihan. Yung timing sa gayo kay last month, nag-decide may for many years, wala may sunrise service. So naka-decide naman may mag-sunrise service. Yung mag-ingon nga, Kuya Ray, ikaw na lang ito, magkuyang bunis Paul na ko, kay magkuwang ako ba yung pinaka-idaran nga executive no sa district. Iko sige na lang, may na lang kay among gihimo nga ang Sunday service sunrise. So kung magwali dito, inom og kape, budbud, empanada, o gusto tayo lang mga handa, itlog.
Biyahe dahil ko diri ako nga, kuyawan ko basig na yung mga prosesyon ba or mga abubot sa dalan, pero smooth regular yan, nakaabot mi diri ang abi na mugling na igo pag yun di ay. Basta, thank you kayo sa kahigayon na nagdihatag sa Ginoo. Pastor Edgar, kung nagtanamang ka, Ate Mercy, mo ni Mercy, itong una pa, mo itong puwing mag-ati, mabalagay ako puro na tiguang naman sa ko. Pero, magkita. Pero mag-uwag sa tingin, senior na ba sila? Senior na, so mag-uwag ito sa at least mag-uwag ito sa nag-uwag tuig na po. Alright, alam mo sa ba o pala akong edad. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Happy Resurrection Sunday. This is the day that the Lord has made. And let us rejoice and be glad. Nalipay ba muna ni kabuntagon? Dili gani mo malipay na, mura mo kalimutok na. Pero mo ka malipay kita. A day nga gihatag sa Ginoo nato, makapasalamat ta. Kay dunay mga tao nga pagkatuog nila, pagmata pa nila, patay na sila. Pero salamat na kay pagkatuog nato, ikaw pa kung na imong tapad, buhay mo ba? Amen. Hallelujah. Dalay ko na nga sa Ginoo. Ako ituhan na itong panibahon na ni kabuntagon. Mainiton yun kayo. Amen. Hallelujah. Grabe ang init to. Nagkainit na yung paspasan na ito ni Gwali. Kaya ron dili pa kaya mo init ng tarong, mamayo. Humanaon ni ako. Ugyaw-yaw ni ni kabuntagon. Dalay ko na nga sa Ginoo. Magkapunta, amahan namo nga langit nun. Nagapasalamat ako kanimo Ginoo sa talagsaon kaayon nga higayon nga makaanhi ko niining mo nga iglesia unya makapahat sa imo mga anakan, pagdasig, pagmaymay, pagtudlo o sa tanang hisgutan namo nining kabuntagon gikan sa imo mga pulo o Dios. Ako nagaambok kanimo nga ikaw mag-aabli sa among mga salabutan. Aron nga ang tanan namong pagkahisgutan makabaton o maayong dapit urluna sa kada kasing-kasing sa maminaw sa imong mensahe. Bendisyon niyo Ginoo bisan ning malagad nga magawali ug ang tanang magapaminaw sa imong mga pulong tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kinsa may nagdala niyo og Biblia pareha nako? Ay lang po yung review kayo mga kaigsoon kay basig mo yung mga kalimutan nyo kayo ng mga pastor magdadaong cellphone ay muna nga aron dili ako nalagi type dali akong giprinta para may pagkabalaan o gamay. Alright? Acts chapter 1 verse 3 1 to 3 mga buhat kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 3 ningon ang Biblia I Theophilus I first wrote to you about all that Jesus did and taught from the very first until he was taken up to heaven. But before he was taken up, he gave orders to the apostles he had chosen with the help of the Holy Spirit. For 40 days after Jesus had suffered and died, he proved in many ways that he had been raised from death. I know nga halos kada tuig magkaduog taong resurrection. Pag gusto natin gasunan pag-ayo, aron dili mawala, dili matangtang sa atong alimpatakan ang pagbati nga si Jesus na banhaw gayon gikan sa mga patay. Amen? Sa amin sa hinay kabuntagon, proof of Christ's resurrection. Proof of Christ's resurrection. Christ rose from the dead. Christ rose from the dead. What are the proofs that Christ resurrected from the dead? Maunay atong taakon ni ining kabuntagon. Kada tao niini atong kapanahunan kung dunay debate, kung dunay invention, kung dunay nagkadaiyang gitawag nato o bag-o nga moabot nga mga proseso pinaagi sa technology ato gyud tan-aw unsa ang mga pruweba nga kini siya mo trabaho. Mo palit ng cellphone, pakapinang gyud tao. Unsa manual para kung the first time ka mo gamit, kabalo ka unsa nimo
Kay nungdog ko itong na malihog na ako sa Leyte nga Pastor Ray, tungod kay ang mga estudyante sa panahon nga nag-graduate ng Bible School sa Philippine Institute of Christian Ministry, maka magpaluak man ko sa mga estudyante, akong suruyin ang mga simbahan nga ilang yaduan para magkabalo ko nga, di ba bulak-bulak ng mga estudyante ba? O ba magsiging pamayabas dito, masigdag ko rin kayo kaon ba? Niya mo na, Pastor Ray, yung mga estudyante, review ko na lang ng alina mo eh, huwag trabaho, sige kaon. So from time to time, mga tugo niya, kung mabisitahan ako ang simbahan, o niya, makahigayon ko wali kayo. Huwag ko mag-ko'y simbahan na ito para unang ipastoran. Ingon siya na, Pastor Ray, dili lang kapuyo sa balay sa kung kuan kanang balay sa membro kay why naaman sila extra na room. So naamig ko na ko nga family, o nga matakanin nila nga rin sugbo, magpatabang na ako sa ilahang mga kaliutan. Pati nilang doon ka na, nag-high school na itong mga babae, magpasunoy ganina ako. Nya magdadi to sila na kunya katawanan ka ilang sa tawag sila Daddy Ray eko murag lahi eko niyo tawag kong daddy kay ba anak ko Amerikano ang ilang ang iyang mga Amerikano pero sila ang iyang mama Pilipina sa taga Padre Burgos. So one day na siya pastor kanang palitik computer si kuan mo ni hita ko computer ana pagkahuman nagkaroon para ko dito sa Leyte. Unya ako pa mag-set up ko nakadako. Kabawa, ang hibawan na ba ko yung computer, tuplo ko dito. Nya, karoon ako, gingnan ko sa akong kauban na, ana na siya, pastor ha, ana siya, na, nya, pagpalit na, pagbayad na nito, gibutang ng tanang mga kausa na, karamuran ang computer, sige na yung tanong, sir, tangtango na nato ni sa sir ha, unya, mauni siya yung buhaton, kung maabot ka dito, mauni siya tanang yung himuon ko nga, yung andar ka dito, basta kayo mga andar ni, kung ako, hindi ko bukta ko ano dito, kuman, eksakto rin ako, pansak yung tanang mga wire, niya, o andar ni, okay rin, hindi, niya, pero ito may problema na ko, apil pa ang bangko, apil pa ang computer table, ako may mga simple, pero, after a while, pag abot na ako dito, that whole thing, muna hindi akong trabaho, paandar sa PC, kunya set up sa katong chair, sa'yo na kayo, ang table, mag-analyze pa ka, kung saan mo pagutang humus, but it appears na nakuman na siya, tungod kay ang tanang mga gay na arawan dito. Arawan dito. So kung di mo magmugana mo, makaingon ko, sa iyo naman Biblia analyze na rin. Pinakaisip na mo lagi sa dahil. Pero kung hindi takibaw sa uling pag-set ng computer table, liso na yan. So doon na yung mga paagi nga atong buhatong para masulban. Kung na-issue, dapat marisulban na to. Ang kini-issue sa pagkabanhaw mga kaigsunan, kako kayo sa issue, kaysa Israel ang daan, doon ay mo to o pagkabanhaw, doon na po'y punto ka din mo to o pagkabanhaw. So naanay labis daan sa Sadusyo o labis sa mga Parisyo. Nakahinumdum nila na nagpalaban si Pablo kausap. Isang ginugda ko nila, praise mo rin. Ako, Hudiyo ko, pero Parisyo ko. Sila, ba? Kino mo nasa kapit mura ba o faction ba sa kanang atong politika karon ba mura yung ano siya. Sumusubutan sa dili na agyoy mo ingon na walay resurrection. Na agyoy mo ingon na ay resurrection. Natanaw na ito ulit yung kabuntagon kay basing ba na unya o magsige lang tagsimba pero wag dahil na nagtuo nga nabanhaw si Jesus. Ni ang problema pa yun na ito, madala pa ka sa patulunan sa uban nga kada Biyernes Santo, mamatay si Jesus. Ay mo pangatawa. Seryoso niya kayo ni. Kada Biyernes Santo, mubati sila namatay si Jesus. Niya ganihan ganaon, nabanhaw na po siya. Na dili mo na atong pagtuo. Tungkol kay matod pa sa Biblia, namatay siya kausara. Amen. Amen. Yan, nabanhaw siya. Dili kay parehan mo ba na itong mga kaigsunan nga intang. Ayaw biya mo suroy-suroy, ha? Ayaw biya mo panigbasa. Labi na mo alas 3 na. Mingaw na yun, but somehow it changes. Last Thursday na nagtumig bantayan, daan bantayan kay murag amo naman lang gunang gihimo nga kada na mga long weekend
magbuyog ang animal life. Except I think the last, ang katong sa 2023, dito sa Bohol, kaya na-invite pa kung una nga may speaker sa ilang sectional fellowship dito. Then last year, tungkol kay ulahin man kayo ang mag-decide na mo nga mag-outing na naka-say yes naman sa Bohol sa mga ako kakuyog nila. Pero tuwing yan, salamat po kay Wakay ng imbitar na gumuwali. So, nakapanguhay sa tagamay ba? Magkahatag sa panahon sa itong pamilya. Kaya kasunod-sunod doon itong mga lakaw. Mga nanagtumi o Lord, piyanting taas sa traffic magkabot na mo sa Carmen o Katmon niya itong Thursday. Pero pag uli na mo, kaya naahat mo lumig ka uli tungkol sa problema na mo sa akong anak na lalaki nga doon ay medyo matawag na itong na-challenge nga rin para na mo. So nanguli ni, so naguna-una gini nga, hawan din ang daron kay after gabi na biya, so matay na ang mo, so mura-urayahan na ang gaan agian. Uy, naon sa mga kada baryo-baryo, kada lungsod among gagian. Kakano ikaw? Nakapanihapon ka kung isa din sa Jollibee. Ikinausap ko ng panahon na ito, no? Tingin pareha ko muna nga sa taga-Orbok, akong parents, pulos taga-Leyte, palo akong tatay ko na ako pagbinuhan kay nabi ako'y waray-waray. Taas ang akong wasay. Hindi ako nga na yung taga-Palumpon, pero naano mi sa Orbok na muyo, katumbuhin pa siya. So every now and then, magtugin may panguli kay, hindi ba mama, mangigig yun? Mangigig yun dito, uli-uli lang ginatugan, bisa ko sa adlaw, basta kayo nakauli na. Mga, niya itong bago kaming Christian, one time niya ito, nangalingkong iguliwi. Kita na ako ginlista ng mga tao eh. Lagyan mo na ako na wak-wak ni Halimit. Kaya nga malingkong dagat, magsupag isda ng makatahutong. Pwede yun. Saan man? May mga tao sa erase na sila na o kita mo erase. Kaya wala man ako tayo gitahadukan. Isa ba niya mahal ko pag-yapag-upo? Oo mo. Hindi mahal ko pag-upo kay na in Jesus name. Pero mahal ko pag-upo kay hindi mo na in Jesus name. Bayo ko na rin kontrakt. Tingnan mo ng istorya na. Pag kalisoran kayo, imagine mo niya ito sa pagkakristohanon. Pero everything, somehow, kahatong dituuhan, kinahanglan yun ng naay ebidensya. Amen. Amen. Pag ingon nato na si Jesus na banaw, tinuod ba yun siya nagbanaw? Kung previously, atong makita na si Jesus makaibsunan, dunay gipang istorya sa wala pas maabot ang iyang kamatayon o pagkabanaw. For example, naingon si Jesus sa John chapter 2, verse 18 to 22, nga naingon siya, kung ano ninyong templo, kaysa tulo ka adlaw, ato uling tukuron. Ana ang mga tao, kaburit ko ni mo. Kapo ni mo. Huwag ba kakabalo na paghimuan ng templo, 40 years na paghimuan ni. Kita karon nagatay kong building tungkol sa atong mga heavy equipment, mga 3 to 5 years, mga dagong building, human naman, mga tulay na to. Pero ay sa ilang, dugay kayo. Bisa pa yung matag, nabuka ko ito at templo niya, may si Jesus, gumaan niya ng templo. Kailig sa, human sa tulong kahit daw, ako ng tumulong. Wala kasabot ang mga tao na ang iyang bote pasabot, ang iyang kaugalingon. Ingon siya, pati ako ninyo sa laing magkapagasulti. Diba sa ikatulong kaadlaw, mabuhi ko usap, mabanaw ko pag-usap. O ang gisulti niya na lain, mao ang sign ni Propeta Jonah. Nga naman na si Jonah, mga isun? Si Jonah, gisuko sa Ginoo nga Jonah. Yes, Lord, ano sa man, Lord? Adto sa Nineveh. Ha? Ninibag yun, Lord? Adto sa Nineveh ba? Walihit ng mga tao dito, kaya hindi sila maminaw na sa ako silang pamatyan. Kabalo mo mo sa reaction ni Jonah? So na, di ko mato, Lord. Hindi ba kumato sa kabalo ko Ginoo? Bukutan, kaya ka na Diyos. Kada dool sa mga tao nimo imong paminawan. Now, what's my argument di ni Jonah? Nanong di man siya musugot sa Ginoo? Ingon ali ang istorya. Pag 722 BC, nasipak naman, di ba, ang primero ang Israel sa nangyarihan. Then, nag-away
ng luod ang Northern Kingdom sa Southern Kingdom kay si Jeroboam. Nagbutang ugtas o Rehoboam kaya si Jeroboam na himong first nila king. So nag-exist ang Northern Kingdom o ang Southern Kingdom. Sa tag-an ni Daniel, ang Babylonia mo ay pinakakusgan na country. But then later on, magkasunod-sunod ang mga countries na magpuli-puli o kanang mahimo nga dako nga nason. Pero prior niya ang Assyria, usa sa mga bantugan nga nason. Pag 722 BC, gibesiege nila ang Northern Kingdom. Atake, gisulog, atake. Gikuha ang mga tao na yung bihag dito sa Assyria. Kabalo mo unsa ang capital city sa Assyria? Nineveh. Nakaingon si Jonah, kung muadto ko, unya magwali ko, repentance na kini mga tao na mag-repent, they may kabalos. Marogoy kayo. Usahay mo na diyan sa ta. Sige Lord, pagkira sila para makabaos ni. Sige po na sa panglotos na mo Pabukla na ilang mga saging Lord, bagyo ka pa. Ilang mga mais, may ratang mga tunas na, ilang mga manok, ilang mga matay tingali na. Kailang baboy, mais, praise God, hallelujah, ito, bakit ito magkambo? Usahay natin batasan ng marag si Jonah, kaya atong feeling, ginagawa mo ta. Wala pa gingon sa Ginoo Jonah, boto Nineveh. Gingon siya, no way. Pero kung sa man nga, ang kabubuton man yun sa Ginoo mo'y magtuman. So instead, wanto siya sa Nineveh, sakay siya barko madong sa Tarshish. Pag biyahe na sa barko, ikulata ang barko sa mga tao. Naipong ang mga tao na sa madali. Nagating na dagdimal na ito niya. Lingay mga tapadwa pa na idimal. Wala na din eh. Kaya naagigrasyahan na ta sa Ginoo. Nandugay niya muna sa mga kasi ito kayo nagdagdimala sa pagdiya. At ano yung siya na, sir, ako pili. Ako muna nagdagdimala kayo din. So, why pa sa Ginoo siya na, masabay mo ito na mo na Jonah. Yung sa ilang bayan mo sa dagat, kinahulog na ko lang naglabay ang mga galon, ang mga balti, ang mga bukas, para maluwasan sila niya. Huwag yan po mo ng mga unos. Ano yung sila nga? Yung siya nga, ay yung kakuyaw sa rana. Wait, mapayong tagaso na sa mga human rights. Uy, sa kanang usdagan, di ba? Nakalagyan na tingali at una. Basig sikat lang nakaroon ng mga human rights. So to get the story short, gilapay ka nila si Jonah. Pagtambok sa niya sa dagat, kilamoy siya sa usapan niya sa isda. Kantong pinakadako ng bulinaw. Hindi na ito pagkakao ng mga isang wala. Iyon ang Biblia. Tulo kaadlaw si Jonah sa tiyan sa dako nga isda. Ibis tingali nga ito isda. Hindi magaling ako nga bulinaw. Although sa English, tingnan lang siya whale. Naglain ang kabuhay sa isda. Kitulo na kung kato si Jonah dito niya. O ako ikaligo. Giluwa siya dito sa Nineveh. Dito pa siya nagkamatikod nga. Importante yun diyo. Ang kanang kabubukon sa Ginoo matuman. Muna kita, basta inang galitas Ginoo ay iyaw yung mong maktol kay basig malamoy mo gamay ng bulinaw. Diba? So ang istorya pag-ingon ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 40, ingon siya, hinumtumin ninyo ang hitabo ni Jonah. In other words, Jonah went down to the deepest part of the sea. That symbolizes death. But after 3 days, nigawas sa sadya. So, ini mga propesya, or I would say, pag sinahanda ni Jesus, nahitabo na siya ang uban ng tuod, ang uban po wala. Tungkol kay hangtod karon na among yung mga tao na dili mo tuo may tungod ka Jesus. I had the privilege of visiting the Holy Land nitong 2017. Doon ay grupo sa mga amigo na mo nilingon nga katong interesado sa mga kagrupo sa You Can Go There, sponsoran me. So na-sponsoran ko $1,500 pero ako mo'y namimiti o padungan to, padulong o pabalik. Kada tour na mo, nagkalain-lain na among tour guide. O nga ang kada tour guide, among istorya kayo. Dito, ang mga tour guide, Hudiyo yun, pero ang ilang mga driver, Palestino.
Sa hotel nga akong gipuy-an, ang sa front desk, puros yung mga Hudyo, except sa gabi nga duty, kay mga Palestino na. Pero ang tanan, nag-work sa kitchen, nag-work sa mga labor nila, pati sa kasingas, puros yung mga Palestino. Kaya ang mga Hudyo, kuhan kayo, kayo tinarmahuan. Pero usapan daw nila, nagutanan niya itong Hudyo nga tour guide daw siya. What is your view of Jesus Christ? Jesus, He is a good man. And He started a revolution without arms. Sa diha ka ko to, imo pa to. So yeah, my father believed that way. Hindi ko pata na to. And that was in 2017. Sa mga karutuga, 2025 na. Wa kumigay balo. Sa pagsugod sa kasaysayan nila, di ka nakabalik sila dito, pila lang ka mo Christian. 12, 100 kapin, 500 kapin. Sumala pa nila sa atong digtumi. Kaya nitambong mo atong convocation daw. It was 2 weeks na activity. Napulong mi kadlaw sa Jerusalem. Unya, 4 days mi dito sa Galilee. Sa akong pagkaato dito. Manlimbaw, ang balay, makakita ka ng mga karatula nga mabasahan lang sa Biblia. Na ikaratula nito, maburong siya hamit na gitaya. Pagsunod din mo sa Galilee. Nalimbaw ko na kubalay mo, magkita na ako. This way to Capernaum. Nakainin ko, wow, sa Bible na maganda ko ni mabasahan. If you plan, put it in your bucket and pray to God, you'll never know. Kung di pa mabalik sa Jesus, makataak ko niya ka dito. Pero kung gusto na mo sa yuta sa Israel, sunod na akong balik dito, isunod akong balde. Kanya pa, kung tayo kung asa ako idam ang pipila nini. But it's a nice place. So many histories. Pagtungtong na mo dito sa Mount Carmel, ipangita din ako itong bato. Yan dito nag-away si katong propeta nga yung kontra katong fans club ni Baal. Diba? Kuhasa katong gihalaran nitong walay, Elijah. Asam ka itong batuhan diri. And there were UN soldiers na nagbantay sa Syria nito. Nakakuha pa kayo ng revista para makakita ko sa gimonitor nilang mga kasika sa ubos. O nga, kuya sa nang nasura. Pero mga tao dito, dili tanan nagtuo. Ito, may marili. E bisag layo kayo sa Israel, naabot mismo yung balita o nagtuo ni na si Jesus, anak sa Diyos, na Ginoo sa tanang mga Ginoo. Amen? Pero sa ebidensya. Number 1, ang pinaka-ebidensya, mga kaigsuunan, nga si Jesus na banhaw gikan sa mga patay, mao ang wala na'y sulod nga lubnganan. The empty tomb is what I would say the fruit nga nabanhaw gayon si Ginoong Jesus. Kung tanawan ni mo mga kaigsuunan ang langis sa mga tao, ang tinuod ba yun sila na, nabanhaw siya, pero naamang yung mga tao sa ako ni Gisulti ganyan, against ni pagkabanhaw. Munang gibalik ka nila, pagkabalo nila na nabanhaw din sa Jesus, sa wala pa mabanaw, ningingon sila daan nga, oy, masinanhan mo na ko ha, Matthew 27:63, they said, Sir, we remember that what that liar, ang buti pasabot si Jesus, baka kung daw to siya, said, while he was still alive, he claimed that in 3 days he would come back from death. Kana katong-tawhan na mamatay, nga itubong na to, nang hambog na siya daan, na mabanhaw siya. Pero ang gamit ng pulong, that liar, kaya mo na, murag masalida, no? Para ma-secure, ningon ang Matthew 27:65, si Pilato. Isa to? Pilato. Dili Plato, ha? Paggutom na niyo mo din, yung tanaw din mo na naglingsun. Si Pilato, ningon siya, all right. Pilato said sa iyang mga sundalo, all right, take some of you soldiers and guard the tomb. Charo, wag ito problema. Ala, pagdalag mga sundalo ni mo. Kanya, gwardyahi ang department store. Sakto ba? Dili. Gwardyahi ang lubnganan. Ang ilan ba mga lubnganan, dili para sa ato karong way?
Ang ba na itong mga lugnan, way kwarta, ay postulan balik, isa nito, tabunan, daog na. Manang uban ko na daw, ako ganyan ito manamayo, nasangkay mo na inoon. Pero ang ito mga maka-afford, kinsa man ninyo, nagpalit na daan sa inyong lugnan. Practical lagi, ito una, mag-isip ka ni tao ka ng kamatayan, ka mo ba yung luman? Golden heaven, lugaman, meron sila pito ka lawa, pito ka puntod, pito ka katursib, sa kung saan ito niyo. Pero karang sila, tagilay yung plan niya. Ay na goods, tagilay yung plan. So yung gusto, katong mahalon nga lungon, katong baratohon nga lungon, sila, magpahimo na lang ko o plastic, o magpahimo na lang ko o plywood. So, pagkwartyaan, ang ilang luganan ingon sa Biblia, tabunan o tansan. Dakong bato. Amen? Amen? Gali, kung tanawin mo ang Biblia, ang mga WM ba? Di na WM nga nun sa itong ministry. Ang kato na WMC mo to, di ba? Yung dumato. Ano ba to? Ano to, eh? Iba na isip nila magkabay-Bible school na ito na. Kasi nga sa Webes, WM naman niya ito na, di ba? WMC? WM ba ito? Women's Ministries. Nagdete ba na WM? Nato. Naglalisa yun sila. Kisa may muligid na ito sa bato, eh? Kita-kita naman na. Who can do this? We're all girls. And we can only do the girl thing. How about that? I don't know. Pero pag-abot nila, natingala sila, kay wala na ang bato. Amen. Amen. Kaya, nahabwa na ang patay lawas pinagi sa gahom sa Diyos. Huwag ang lang naabda ningon ang Biblia, an empty tomb or empty grave. Ebidensya nga nabanhaw yun si Jesus. Disilyuhan ka niya. Kaya naman, kamang kontra mong ni Jesus, naguna-una yun nga, manabot sa mga babae. Ang pinagkanindot kayo version na basahon ninyo, no? Kanang Mateo 28, uno na ito sa uso. Nagrin na lang basahon karon kay malangan na tayo. Pero mauna ang nahitabo. Huwag ang lain paging kaayo nga nakita na ito, bisan ganikulo ang mga magbalantay nag-admit sila sa verse 11 sa chapter 28, while the women were on their way, some soldiers who had been guarding the tomb went into the city. They told the chief priest everything that had happened. Ingon sila, ang gisulti sa mga tinunan. Tinuod yun. Nawala na ang katong ilang master. Amen? Wala na'y sulod ang lugnanan kay may bago na si Jesus. Pagkatahon, that is the evidence. That is the proof coming from the Word of God that the clear-cut evidence of Jesus rose from the dead is an empty grave. Pasalamatan na ito ang ginungunan ng context niya. Hallelujah! Hallelujah! Bisa ng ilang mga kontra. Nakahibaw nga nabanhaw si Jesus kung saan nagpatawag si Herod ang mga leaders atong ilang mga kasabutahe sa mag-meeting na. Sa atong meeting, kinahanglan mo decide na musulti ito, bahalag unbelievable kayo ni atong isulti. Bakmo ni atong barugan. So, ito sabutan. Atong ingon, na kung ingon silang nabanhaw si Jesus, atong ingon nga sayop na, di na tinuod. Ang tinuod, gikawat sa iyang mga disipulo si Jesus. Pero saan man pagpangawat, na sa chapter 26 pa lang galing, sa Matthew, human si Jesus gidako, kabagtayo, human si Jesus gidako, nagkatibuaak na. Wala na sila ma-organize. Tanawa si Pedro. Kininalang na yung mga leader-leader na ito, mga bugig itong dulo sa akin. Ingon siya. Ingon si Jesus. Tultihan mo na ko, no?
Dakpo na galing ko, kay taral ko niyo, kamungtanan, mga tibuwagin. So, Lord, di na may tabo, Lord. Di na, imposible na, magpakamatay yun mo, Lord. Anak ko si Pedro, so, di na may tabo na ako, Jesus. Di na ako, more ba? Mamatay pa ang baboy sa musilingan, di ko kumubiyan mo. Tunin mo sa Jesus ka, ikaw, bro, may pagka-hanginon na dyan ka. Kaya ba na nga, pinatrabaho sa nakakahangin, so, ingon sa ikan karon bro, di na mo tugtugako ang manok hangtod ilimod ko ni mo katulog. Ikaw mo na, ikaw kaya inaan na. Nabiha sa Jesus, eh. Nabiha sa nang istorya ko, ikaw ka naman ako basta di ako sa usado, magtugtugako ako yung natira. Basta, di na ganun tutugako ko. Panawang namin, Pedro, sa mga picture, sa mga salida, sa Jesus. Di ba lumoy kayo? Kasabuong ako sa kilo nga, isda ang kahanap nito. Ngaman, ang iyong pan. Kaya ba ito, bro? Masalig-salig dito na. Ako ba lang? Okay na kaya? Kaya na ako ngayon, ako kinabuhi. So, di ba? Okay. Wala, yabo. Gaya na sa babae. Di ba? Kamo ba mag-aaral? Excuse me, no? Hindi, no? Wala magagnaw o Galilean. Kuyog sa tingali ka na niya sa wako kailangan niya. Tulungan tuwing kuyog ni Jesus. Nakakitag ng lilag ko, kay bulungan buhat. Pero magkaikulong na naman likas na, oy. Tanawan ng mga tapar o basuko na ang mga likod o mga kanangkuan. Kaya naman itong mamakah na, kasi mamalikas sa diwala. Hindi ka mo din mag-pressure ka. The Bible says, Peter cursed. So ka ng curse ang sigwano. Balikas. I don't know say balikas niya. Matod ba ni Pasurtan? Ang ni Pasurtan, pagkailan ba ito, no? Sa Pincus daw, sa bago pa siya pastor dito. Na ako ni membro ako. Asa ko kayo ako ito? Na pastor maguro. Kuro gathering to. Yung gipangin ko no. Kaya naman kusura ko. Yung nagsanin na ako dito. So, amin nila nga, okay ni. Ihangin yung matampo. So, ayan na po, Ginoo. Lapas ko mga 20 seconds, Ginoo. Hindi nga mga 3 minutes, magsigal balik pa yung Ginoo. Nanadugay din ko, nanayawa naman eh. Expression sa mga tao. Ilaman ninyo, nag-aaya na ito muna. Na? Malagay na nato ka ng mga wala, buwang na lang. Pero, bigyan mo tao. Awal niyo siya, peace. Kutom lang sa peace. Ang di, wala na. Diba? Ako ba mo? Yeah! Dito na ako sa tumoy. Pero na yung mga Christian, tulo, 30 na katuwid. Muli ka sa gihapon. Ang hinugdan, na-slide lang. Umintang uban kayo, hindi ka nagpa-praise ka. Hallelujah. Masuko sila nga po, ikaw praise ka kaya sa hallelujah ka. Pero mahal na ito, mag-develop ito ka, o maayo na napasa sa kinabuhi kaysa ka na sa yawa ka sa'yo. So I don't know kung saan klase sa balikas ni Pedro. Pero niyon ang Biblia na pressured siya maayo ang iyang pasalit ni Jesus. Nagdigit siya mo biya, magpakamatay siya ni Jesus. Ay, ngayon, pareha sa kanta, ang bugas na tag-20 hapit na bugas. Huwag na pa ng kanta, di ba nitugtugak ko pa na naman, no? Yan ito naman si Pedro ni Jesus, yung nagayod na si Jesus. Tanawa, bot. Grabe ka ba kayo ka mga lisod kayo, una-una nila ang kinabuhi. Pero mo ito'y mga makita na ito sa Biblia ba? Nga kinimangandag daw sa ay. Magbantay ka sa responsibility nga po, Pero maibig ka. Kasi mo siya itating na mao. Kasi ginigiliro, you love Jesus, I love you, Jesus! Nahitig naman mga ito, I hate this Jesus. O yung mga Jesus, hindi man din nilalim, no? Hindi man din sayo, no? Hindi man yun na. Tuluyan yung tao ni Pedro, pero sabi na lang,
Kay kung tanaw niya nato ni sa unahang talagsaon na ang atong makita. So, it'll be great. Number 2. Luha gini sa ni magwala ng tiguang, tibugay kay mo. Mundang na tingnan ko kung may buka ang oras. Diba? Ako ko sir, sige, Resurrection Sunday man. Ako pa rin kamutan. Inood niya, ako homiletics teacher ko sa PCA. Stricto kay kunin oras before kaya dyan na kung 50. Pag sa kauras, ko na kuwi na niya. Makaingon ko prehensir kargas nga, 1 hour is not negotiable. Sugod gani ko ba na yung tuhay. Pero sa nila, nagbilang, hindi duha. Nga ebidensya na si Kristo Jesus ang pruweba, ang gitawag ko ay witnesses. Amen? Kabalo mo nga sa korte, the eyewitness nga muhatag og testimony mao'y pinakabukat nga ebidensya. Amen? Amen? Minsan na, ingon si Juan ba? Ikaw kuno siya, ingon si Juan. Diba? So, ang nating aliway, gamay, ang iyong makasulti, pero kung mayroon siya, o sa baka, ay witness ko. Nakakita yun ko. Nasayon yun ko. Wa malimod na ko ang maunga kamaturan. Sa ilang panahon, kuyog-kuyog sila ni Jesus, ilabi ang daghana kaisa ng mga milagro na ilang nakita ni Jesus. For example, sa diyang wala na ipagkaon, niingon ang mga disciple, Lord, palanggahan yung mga tao, papaulay adik, iwatay ka pagkaon ni. Kung ato ni sila pagkaon, ang ordinaryong nasahod sa tao sa usa ka tuig, mo atong ipagkaon. Dili siya yun. Ingon si Jesus, ato ng obligasyon. Palikuran mo mga tao. Kung siya rin puhunan. Kung siya rin puhunan. Bila to? 5 ka tinapay o 2 ka isda. Kung saan ito? Gihatag o gigupon? Kaya ba mga Sunday school na ka? Nagkilakaw na. Tungod din sa social media. Naskama mo ba? 5 ka tinapay o 2 ka isda. Gigupon sa bata. Tingnan mo. Sa bubulin na ito mo. Kaya ito ang nagkakataon ko sa istorya. Niya, magkakakalagay mo, istorya na ito, di mo. So, ang mga disciple, ay witness sila daan ni Jesus na naliman ka. Wala na sila magkinahanglan o kung saan. Katugilan manong ba? Wala na sila magkinahanglan. Storage center or palitan ng bugas. Kaya si Jesus, linya lang na dito, bam! Nakauna rin sila. Mga bakol, mga sanlahon, mga buta, mga bungol, mga patay. Ipagbanao ni Jesus. Pero kanang siya mismo ang mabanaw. Di nasa yun. Di nasa yun. Pero nabanaw si Jesus. Nabanaw si Jesus. Una, katong isultinan ko sa Mateo 28, pero sa Luke 23:55, nandito sa unahan. And then, sa Mark chapter 16, and then John chapter 20, bakit ano mo ang nagkalain-laing sequence of event sa pagkahitabo, sa pagkabanaw ni Jesus? Ang unang yung mga saksi, ang mga unang eyewitness, ang mga women. Muna hindi ginagawa na bigibaliwala ang mahimok sa mga kababaihan. Amen. Ikagawa sa John, si Pedro o si Juan, nahimong saksi, naglumaan na basta kisay o ng babot. Pag-abot dito, wala na ang lawas ni Jesus. Si Tomas, nga sa pagsugod, giinan siya na, si Jesus ang atong agdalon. Nabanghaw! Hindi na si Tomas, totoo, dahil mo, marapong mga bata. Pero ako, basta di ko kakita na Jesus, kanya kining akong tudlo, di na ko'y kakulingkog sa iyang pagar nilang sanod, pero di yung ko. Totoo. Kalip ito na buto si Jesus sa bumbong. Sumasa istorya, tanong sa Biblia, kalip ito na si Jesus, pinsa ingon igual, Thomas, my Lord and my God.
Kung naka pa na istorya na ito karoon, kaya nasa komentaryo sa radyo, makaingon dito sa Jesus Tomas, pag-iunan, my Lord and my God, niya-prayer ako siya, kung di nga ko makulit yung may akong tudro. Ngayon dito si Jesus, istoryahin Tomas. Istoryahin. Diba? Nagmiyang ka na. O di na ako makulitog niya akong tudlo. Sa iyang kamo, o sa iyang di ko butoong naman lang siya. Pagtungan ni Jesus, oh my Lord and my God. Tama niya, Mas? Pero si Tomas mismo, witness niya, ginabanhaw si Jesus. Ang supra 500 ka mga tao, yung isulti sa 1 Corinthians 15:6, 1 Corinthians chapter 15:7, si James, kaya isulti ni Jesus, o labaw sa tanan si Pablo, nakasinabi o sila ang mga first, gitawag na ito, eyewitnesses ni Jesus nga namanhaw. Amen? Amen. Grabe. Every time mag-una-una ako ni Pablo ba, sa all man siya sa pagsugod. Kaya sa Bible ko lang ma-amaze na kudaan sa mga tao na usbong sa ito. Grabe sinyo si Pablo sa iyang pagkaparisyo. Grabe ang training niya under si Gamaliel. Kabatuwa mo nga sa Sanhedrin, umatod pa sa mga scholar, ang equivalency sa ilang Sanhedrin sa atong panahon karon, Supreme Court. Sa ato pa, justice, di ay ni si Saul. But while nag-carry siya sa misyon, napamatyon ang tanang mga Christian, sudobon ang mga simbahan, nasugatan niya sa Jesus sa road sa Damascus. Grabe nang ginawa mga exo. Basta na sa plano, sa iyong kinabuhi, bisan kinsa ka, pwede ka niya gamitin. Hallelujah! Magtanaw pa ang magkabiha ang istorya ni Pablo. Sa diyan labi na pag-istorya na kung Bible school, kaya ang kada Bible passage, I would say, book na ay subject. Pero New Testament sobey. Sobey di ka sa Matthew at sa Revelation. Old Testament sobey. Genesis na to. Na may early biblical history. That is Genesis chapter 1 verse 8, chapter 11. Early biblical history. So maripit na po ang imong nakatunan. Then, nakabuko Matthew lang. Na-gospel. Na-acts. So pagkabot na mo sa acts, dito na ako na kayo. My God. Piha ginagin pa. Pablo. Pero, usas siya sa dahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Katapusan, mga igsoon. Unsa may ebidensya sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Ang nindot o taong kaayo na ebidensya kadtong mga na-renewed nga mga disciples. Amen? Kadtong mga na-energized nga mga tao. Ningong ang Biblia that the disciples have been devastated by the crucifixion. Matthew 26:56. They pursued Christ. They left, some of them went home and decided not to follow anymore in this kind. What they call buhay. Sunod kas Ginoo, patay. Ayun na lang, kung gusto ko tang buhay, kita. Ang mga ulitaw niya ito, kita kasama din, kita kakuyang. Ang mga idarana sa kita sa puwari, sunod-sunod tani, tungkol sa persecution. So sa mga nila, pagkamatay ni Jesus, hulong, tago, pero pagkadamog nila, nanabanhaw sa Jesus. Hallelujah. Ingon ang Biblia, fear was changed to faith. Doubters were changed to dynamic witness. Dihiling adlaw, wala tumaybaw unsa ang daggan sa imo ang kinabuhi. Ang mga disipulo o mga Kristohanong kaniyadtong panahon na, they put their lives in line with God's will and purposes, regardless of what will happen to them. For them, they would just say, it's okay for me to die. If I die, then I'll die. Naabataan ang pagbatihan. Kaya ba naman yung mga lagad sa gusto Ginoo, magkuha mo, magbagyo mo, simpay ako. Pero bilang sa kumalakaroon kay Brad nagtalisik. Amot na lang ang gusto mo ako, di magiging ka maglabad at ulo. Di sa ko kasabot kung sa science na. Pero pagkabot na 300 ka doon sa inuman ng dagang tubig, muna mas daghan ang tao mahagdo sa talisik.
Itino, dili. Una mo yung kumita, magbuwan, magbagyo, mag-inis, magbaha, ano ko? Nilang karoon kayo nagtalisik. Pero tanawan yung mga disciples, mga kaigsunan, di sila magpakamatay kung ang pagkabanhaw ni Jesus baka. Amen? People are not willing to die for a lie. But because it is true that He rose from the grave, He rose from the dead, then people started believing that no matter what happened in this journey, I will stay with God because He rose from the dead. Huwag ang pinakanindon nga nahitabo, kadtong mga talawan, kadtong mga nanago, kadtong wanay murag paglaom sa unahang silang kinabuhi, na nabuhi o nangadasig. Kining adlaw nga gihatag sa Ginoo nato mga kaigsunan kung sa katahog nga panahon. Nga kumurang og ato ang kinabuhi kung sa suga pa murag bigko na. Kung sa asin pa wa nay kaparat. Idasig ta nini kabuntagon sa gahom sa pagkabanhaw nga atong pangitaon siya. Ningon si Apostle Paul, in all of those accolades that was given to him, both as a Pharisee and as an apostle, in one of those lines in chapter 3 of Philippians, he said, in all of the things that I experienced, God, he said, I want to know Christ and the power of His resurrection. Some of us are 5 years Christians, 10, 20, 30. Nakakapagod din ang pioneer pagsugod ng Miguelia. Wow! Praise God. So, pila naman na kayo? 2 sister? 65? Tingnan mo na. Kami karong tuiga, ang pitos, mag-55 din. Karong tuiga, sa July. Dugay-dugay na ng simbahan. Ako ni Pastor Arway. Daghan mga bagitan na laga niya. Nag-start ko na si Reverend Larry Montijo. Si Larry Montijo nag-start na nag-pioneering. Gipulihan ni Pastor Stanley Tilapil. Kaya mo na, maas kayo ng mga pastora. Gipulihan ni Roger Tan. Gipulihan ni John Science. Kulba naman na pastor ang usimahan. Kunya, ni pastor ni Arnel Juleda, music o philosophy teacher sa IBC. Ganun mo rin akong maestro. Ako wala na kitang nagkaburang tubig. Pero lubig na ko sila. Nga naman, ako may kinadugayan ng pastor. Iyo, natugay na mong pastor niya. But you see, kitata sa atong ups and downs, sa atong pagpangalagan. Na ay mga panahon, init kayo ang pagpangalagan. Na po'y panahon, ang kainit na murag abuhan nga na lugan o iring mo iro. Inihikap ni mo, init-init kay gilugan. Gilugan. O sa init sa agyo nga bilin. Hoy mga igsoon, panahon na nga magdasig ta. Huwag ang pagkadasig nagagikan sa paghikap o ba ng tinguha na sama kang pablo. Bisan unsa na takadugaya. Mabitaw ninyo siya na, I don't say that I already arrived. Lisod kayo na mo yung sa mga Christian, hindi na kong simba kay kurang naabot na din ako ang tarampong kay sa kinabuhi Kristohanon. Okay na ko. Kamu na lang, mga anak, asawa, kamu na lang. Ako okay na kayo. Si Apostol Pablo nga nakasinati, kilapihan, lutan kasinatian. Wag yun mo yun. Okay na ko. Pero ningon siya, I press on toward the goal. Hangtod mo abot ka dito. Pero ang premise niya, sawa pa siya musutin na ng verse 12, 13, and 14 sa chapter 3 sa Philippians. Ingon siya sa verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection. This resurrection Sunday, this resurrection celebration, let's just come to the Lord and ask the Lord, God, I want You. I want You. I want to know You more. I want to experience more of who You are in our life. So, nining karong taon, balik ko na ito. Kung naay mga tao mag-discredit sa atong pagtuo kaya si Jesus na manawagikan sa mga patay, ina nga ang Biblia nagpakita na ito, nga ang pruweba nga si Jesus na manawagikan sa patay, wala na ang iyang patay lawas dito sa lunganan. O doon na'y hilabiyang gaghanang mga tao nga nahimong ay
na sa pagkabanhaw niya siya, huwag pa siya mukayap sa langit, 40 kaadlaw, kuyog-kuyog kining mga tawhanan ni Jesus, nga gikan siya na banhaw. And much more, ang mga tao nga kaniadto, nadasig, nalipo, nalipay, nagmantala sa maayong balita, naabot ang nakalain-laing mga lugar, naabot din sa Pilipinas. Both Christian history and Christian missions put together sa gitawag natong mga kasaysayan. When you say Christian missions, mo na siya ang mga tao nga niadto aron mag-start og work. When you say history, parehani. Kano sa amin nagsugod, unya tungod kay ni padayon ang istorya ni ining simbahan kada tuig nato ginaripit. But the Christian missions ang nag-mission din mainumduman nato ang ila. Sa Pitos, ang mga ngalan nilang Reverend Rocky Kaka Sr. starting kayo dito. Reverend David Artusa, mga Navarrete, Sammy Lazaro, na dito sa among history. Magantuan kay mga teachers na sa Emmanuel Bible Institute at itong panahon. Kapuli-puli o ganito. Muna ang among history. Church history na mo. I don't know kung sa inyong history, but I always believe it was by the power of God. Amen. So today, let's renew. Let's be renewed by the power of the Holy Spirit. Stand with me, please. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. 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 Oh, glory be to God. Glory be to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa imong gibarugan karon. Diha ba'y mga panahon nga natahak kang nabanhaw sa Jesus? Diha ba'y panahon nga makaingon ka sama sa gingon sa 1 Corinto Kapitulo 15 nga kung wala pa mabanhaw sa Jesus, pagka mga luoy kayo ta, ang atong pagtuo kawang. Amen? Ikaw na. Ang atong pagwali kawang. Uya, kita mo pinakamakaluluoy mga tao kay nag-agwanta ka. Likay sa tanang naong sa kalibutan nga makasasala. Unya kung wala mabanaw si Jesus, makasasala lagi akong takaroon. Kaya wala man dahi ka matubos niya itong nagpakamatay natin. But praise God, He rose from the grave. So kung sa may giagian mo, kalisdanan, kapahyasan, kahadlok, kabalaka, sama sa naagian sa mga disipulo sa diyang namatay sa Jesus. Pwede mo ang ilagin mo na lang. Dili tingali ingon anak ka-severe ang magnitude sa atong problema o suliran sama sa mga disciples. But ang degree sa, let's say, ang circumstance is almost the same. But when we know that this Jesus who died on the cross, resurrected, my prayer this morning that before we go home, all of us will be renewed, energized, reinvigorated by the soft touch of God and the Holy Spirit in His gathering. Hallelujah. God, I ask you, Lord, to begin to touch your people today. Begin to touch. Begin to assure them that whatever be the problem that they're facing now, whatever be the circumstance, oh God, that somehow they are in, Jesus, I pray for your special touch. Speak to their lives. Touch them this morning. Touch us this morning. Touch us this morning. We praise and glorify your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Oh, hallelujah. Matinun-angon nga Ginoo. Nakakita ka sa tanang namong mga bungunang. Nasayod ka sa among mga kabalaka. Nasayod ka sa among paglantaw sa unahan. Nakakita ka sa panahon nga kami mapukan. Nasayod ka sa panahon nga kami manisurahin. Abang salamat
Ginoo nga nining nananaka ka masakbit na mo. Maduol na mo. Masakbit ka na mo magtugyan sa kalalain na mong problema o suliran. Nagampugo ka ni mo nining kabuntagon alam sa imo mga kanak. Kanahan nining lupita. Magabilisiryo ka sa kibudungan ni mong buhat o basa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are our Lord. You are our God. And you never change. Kaniadto karon og sa palabot o sa mga puso o kaligod nga naamon sa mga tao kaniadto sa mga puso kaligod maamon na mo karon kay wala man ka mausab, wala man ka mabalin o sa tabagi kami sa pagtuo o pagsalig o paglaon kami. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We bless your holy name. For He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. I know that for some, this song is quite old and not new for you. But the message remains today that whatever be your trouble, whatever be your problems and difficulties, whatever be your circumstance, He remains Lord of all. He remains Lord of all. And He can do, according to the Bible, exceedingly and abundantly, above all that you can ask and think. God always a way to satisfy every longing, every desire in His name. Sing His song prayerfully and considering every word and declaring who Jesus is in our life. For He is Lord. Hallelujah. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. And my knees shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. I encourage everyone to please raise their hands before God Almighty. Ako mga riyon, ipatasin yung mga kamot nga to sa Ginoo. Ang mahal namang nga Diyos. Nagpasalamat kami niining Domingo sa serbisyo namo sa paghandong sa pagkabanhaw ni Bogigan sa mga patay aron matuman ang tibuok kasaysayan o patulunan sa kaluwasan nga among natutunan. Daghang salamat, Lord, nga sa unang bahid sa plano sa kaluwasan, wala nimo eksapayan ang imong kaugalingon, hinuluan kita nimo kini nga makaanhin sa kalibutan aron Ginoo sa pagsinati sa mga tao nga mamatay aron matuman nimo ang imong misyon nga mao ang pagluwas sa tanang mga tao dining kalibutan. Ikaw lang sa kasaysayan ang makasatisfy sa Ginoo sa kasalanan sa tao tungkol kay naaka sa alay sa Dios. Nagpasalamat mi sa imong pagkamasinutanon uban sa pagpaulos nga ikaw biani sa kalibutan sa pagtubos ka namo. Dugay ng mga anyo na namatay ka, o dugay na po ng mga panahon na banaw ka.
Nasabtan na mo pag-ayo nga kini mo nga panahon o sa katahong nga panahon sa pamalandong, pag-refresh sa among kaugalingon, o labaw sa tanan, pagtanaw, pag-assist, aron makapadayan kami sa pagilahotay nga hangtod sa imong pagbalik, makaplagan nimo kami nga nag-alagad kanimo. Nag-aampok ko sa tanang mga kaigsunan din kabuntagon. Unsa man ang ilang problema, unsa man ang ilang mga kahimtang o mga sitwasyon na ating alay mga balatian, God, dinagi sa gahong sa pagkabandaw. Nag-aampok ko kanimo nga ang kahibulungan nimong higap, ipaabot nimo sa kadang kinabuhi, nga naghulang kanimo, nagtuo kanimo, nagsalig kanimo o Diyos, na mabuhat kang manglingkod sa ilang kinabuhi sa kahibulungan ng pagin. Dalay mo ni ka, pagpadayon ka sa pagpanalangin, kinuha sa ilang mga kinabuhi o panimalay, mataga, karunong ko niya sa tanang taako nila, ang imong giya, ang imong ginong kaabang, ang imong ginong Diyos na di ko maanaa kanunay silang kinabuhi. Aron ka sa tanang pagkabuhaton, maanaa kanunay sa imong kabuton, o maanaa kanunay sa plano ni mong katuyan. Panalangini ang kanang kinabuhi, o kanang panimalaya sa collective people, they will always feel the power, the presence, the joy, and contentment in the Lord Jesus Christ. We also pray for Pastor Edgar and his wife and family, Lord Jesus, meaning panahon nga sila nagbaid sa ilang hiraminta para mas magkamit pag-yumayo niya sa dakong parasang mo, mabuhat kang maglihok, magpandayan, maglingkod kanila, bisan pa ginong magprotektar kanila, o maghatag kanila ginong Diyos sa tanang lagi pangandoy sa ilang kinabuhi alang sa imong bulaton. Dalayon ka sa pangalan ni Jesus. Amen.